Ang Panginoon ay nangungusap sa tao sa iba't ibang kaparaanan. He speaks through His people, He speaks through circumstances, pero ang pinakamalinaw na pangungusap ng Panginoon sa tao ay sa pamagitan ng Kanyang salita, the Bible. Sa pamagitan ng prayer, we speak to God. At sa pamagitan ng Bible meditation, the Lord speaks clearly to us. Because the Bible is God's written revelation. Pinakilala ng Diyos ng malinaw ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa to sa mga basic spiritual disciplines na dapat mong gawin araw-araw. Dahil ang isang relasyon para maging matatag, kailangan may communication. At ito ang pag-uusapan natin sa Lesson 2, ang Bible Meditation. Bakit nga ba mahalaga ang pagbubulay-bulay ng kanyang salita? Psalm chapter 1 verse 2. Sabi ng Bible, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Kung babasahin niyo yung Psalm chapter 1, makikita ninyo na ang isang tao daw na nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, minamahal ang salita ng Diyos, at nagiging masaya sa salita ng Panginoon, ay katulad ng isang puno na nakatayo na malapit sa tubigan, na napakatatag, napakadaming bunga, napakaraming dahon. In short, you will be blessed. So dapat pala, ang isang Kristiyano ay matutunan ang value ng pagte-take time to read the Bible every day. Alam niyo ba na ang isang baka ay meron silang process na tinatawag nating rumination? Ano yung rumination, Pastor? Mapapansin niyo yung mga baka kapag hindi siya tumitigil sa pagnguya. 'Di ba? Kahit di naman na siya kumakain ng dahon. Ang katotohanan nun, kasi yung mga damo na kinakain nila, nginunguya nila, pinapasok nila sa kanilang rumen, tapos ilalabas ulit nila papunta sa kanilang bibig. Tapos ngunguyain na naman nila hanggang sa makuha nila yung lahat ng nutrients, tapos tsaka babalik ulit sa kanilang tiyan. Ito daw yung isang litrato ng tinatawag nating Bible meditation. Mamutawi sa iyong labi. Huwag mong hayaan na ang salita ng Panginoon ay mawala sa iyong buhay. So tignan natin ngayon ang key idea na ito. Ang sabi dito, imposibleng lumalim ang pagmamahal sa Diyos ng isang mananampalataya kung hindi lumalalim ang pagmamahal niya sa kanyang salita. Mahirap sabihin na mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nakikipag-usap sa Kanya at hindi mo siya pinakikinggan. Meron tayong madalas na dalawang salita na ginagamit pagdating sa pagbabasa ng Bible. Yung una yung salitang devotion at yung pangalawa is yung Bible meditation. Ang ibig sabihin ng salitang devotion ay yung pagtatalaga o pag-aalay ng sarili na bunga ng matinding pagtatapat at pagmamahal. Di ba yung devoto? Doon ang galing yun eh. Devoted. Yun eh. So yung pag sinabi nating devotion, nag-devotion ka na ba? Ibig sabihin, nagtalaga ka na ba ng oras mo sa Panginoon na pakinggan ang kanyang sinasabi para sa iyo? Well, the word meditation, yung mamutawi lagi sa labi, ang ibig sabihin naman nito ay pinag-isipan mo ba at inintindi mo ba kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo? Hinayaan mo ba na sabihin mo din ito sa ibang tao? Sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano ba ang kahalagahan ng Bible sa ating buhay? Number one, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Bible ay ang katotohanan. John chapter 17 verse 3, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. In that same book, then you will know the truth and the truth will set you free. Napaka-importante na malaman natin kung ano yung totoo. Wala ni isa sa atin dito ang gustong mabuhay sa kasinungalingan. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon masarap tanggapin ang katotohanan. In fact, most of the times, masakit ang katotohanan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ano ba ang totoo? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Sino ba ako? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung purpose ng buhay ko? Yung mga bagay na yan ay makikita natin sa Biblia. Ang magiging guidance natin in this fallen world, dito sa mundo na puno ng kasinungalingan at sa mundo na puno ng kasalanan at kadiliman, ay ang salita ng Diyos na puno ng katotohanan. This is the truth that will set you free. Ang pangalawang bagay, bakit importante na basahin ang salita ng Panginoon? Kasi ito yung tinatawag nating spiritual food. Okay? Yung una, ito yung truth. Pangalawa, ito yung spiritual food
ng buhay mo. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mahirap mabuhay nang walang pagkain. Magkakasakit at tayo ay mapapahamak kapag wala tayong makain. Ang tao ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para lang makakain. Alam mo, ang tao ay hindi lang composed of physical body. Ang sabi ng Bible, binubuo ang tao ng tatlong elements. Yung number one ay yung spirit, yung pangalawa ay yung soul, pangatlo ay yung body. Yung body, ito yung nakikitang katawang panlabas. Yung soul, ito yung tunay na ikaw, yung nakakaramdam, yung mind, yung will, nakakapili, nakakapag-isip, yung emotions, yung nakakaramdam pag sinasabihan ka ng maganda, nasasaktan kapag ikaw ay nakakarinig ng masakit, at yung spirit. Ito yung binigay ng Diyos sa atin para makarelate sa Kanya. So yung awareness, yung sensitivity, yung understanding and motivation, trabaho yan ng spirit. So dito makikita ninyo na ang tao ay hindi lang pala puro katawan, na dapat pinapakain lang natin ay yung ating physical body. Kung hindi, dapat pinapakain din natin yung spirit natin at yung soul natin because it will give us the strength. Naranasan nyo na ba yung ang lakas-lakas ng katawan ninyo pero wala kayong ganang kumilos kasi sobrang lungkot ninyo, sobrang tindi ng pinagdadaanan ninyo, wala naman kayong sakit. Parang nanghihina kayo, mahina yung spirit at yung soul ninyo. In order for that to be strengthened, you need to feed yourself with a spiritual food, ang salita ng Panginoon. Pangatlo, hindi lang ito yung spiritual food natin, hindi lang ito yung truth sa mundong ito. Pangatlo, ito yung sandata or sword ng isang mananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, buhay at mabisa. Mas matalas kaysa sa alinmang tabak, sa magkabilay may talim. Yung double-edged sword. Mas matalas pa raw ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo to. Sabi ni Apostle Paul, ang Kristiyano daw ay merong armor na dapat isuot sa kanyang buhay. Ito yung mga tinatawag natin, helmet of salvation, breastplate of righteousness, may kita niyo sa picture. Pero dito makikita ninyo, yung sword of the Spirit, ito daw yung salita ng Diyos. Well, the shield ay yung tinatawag nating faith. Dapat mong gamitin ang espada mo para ikaw ay makalaban sa kanila. At dapat mong gamitin ang shield mo para may defense ka. Sa makatuwid, mahirap magtagumpay sa laban nang wala kang espada at nang wala kang shield. Kailangan mo ang salita ng Panginoon sapagkat ito ang panlaban mo. So the Bible is the truth. The Bible is your spiritual food and the Bible is your sword. Siyempre, ito din ang salamin ng iyong kaluluwa. Naranasan mo na ba yung tumingin ka ng matagal sa salamin? Di ba pag the more na matagal ka nakatingin sa salamin, the more na nakikita mo yung mga flaws ng itsura mo. Mga bagay na dapat mong ayusin sa mukha mo, sa sarili mo, habang nakatingin ka ng matagal doon. Ang sabi ng James 1:22-23, ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Tapos nakalimutan niya na kung ano yung kanyang itsura. Alam mo, in order for you to fix yourself, maayos mo yung sarili mo, itsura mo, ginagawa mo bago ka umalis, nagsasalamin ka, magsalamin ka sa pamagitan ng salita ng Panginoon. There are things na ipapakita ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang salita. It will build your life. At syempre, hindi lang salamin ang salita ng Diyos, kung hindi ito ay tanglaw at liwanag. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Alam nyo, ang ilaw ay may dalawang trabaho. Kapag ang ilaw malapit sa iyo, it enlightens, di ba? Pinagliliwanag niya yung daan na tatahakin mo. At yung pangalawang trabaho ng ilaw kapag malayo sa iyo, it serves as a guide. Yung susundan. Pag ikaw ay nasa isang madilim na kuweba at naglalakad ka doon, ang tagal mo naglalakad, tapos nakakita ka ng isang liwanag, merong isang butas na nagiging exit point. Tila ba ito ay nagiging isang hope para sa'yo? Ang tawag doon ay tanglaw. Alam mo, ito din yung sinasabi ng salita ng Panginoon na magbibigay ng pag-asa, mag-e-enlighten sa'yo, mag-guide sa'yo ay ang salita
ng Panginoon. So it is very important for you to spend time in reading the Word of God. Kapag nabuhay ka sa kadiliman, maraming kasalanan. Pero ang isang tao na exposed sa liwanag, mas nakikita niya ang kagandahan ng lahat ng bagay dahil siya ay nabubuhay sa ilaw. Alam niyo ba na hindi ka pwedeng makakita kahit may mata ka kung walang liwanag? Nakakakita lang tayo because of lights. And light ang unang ginawa ng Panginoon in creation. Lahat ng mga creation na ginawa ng Diyos involve ang liwanag. In order for you to enjoy more yung creation ng Panginoon, kailangan natin ng lights para makita natin itong lahat at maranasan natin ito ng buong buo. Ganon din sa salita ng Panginoon. It will serve as your light in this darkened world. So the Bible is your food. The Bible is the truth. The Bible is your sword. The Bible is your mirror. And the Bible is your hope and light sa buhay na ito. So ang tanong, Pastor, paano ba ako mag-Bible meditation? O paano bang mag-devotion? Di ba, pagkagising mo sa umaga, sabi ng Bible, thou shalt meditate it day and night. So bago ka pumasok sa trabaho, bago ka pumunta sa school, mag-devotion ka muna. Paano ko gagawin yun? Number one, ito yung process ng devotion. Suggested process, una, manalangin ka muna. Okay? Mag-pray ka, humingi ka ng wisdom sa Diyos, i-reveal niya sa'yo yung nais niyang sabihin sa buhay mo, Lord God. Tulungan mo ako na maintindihan yung salita mo. Enlighten my thoughts, Panginoon. Give me wisdom. Sabi naman ng Bible, yung Holy Spirit ang magtuturo sa'yo. So pagkatapos mo manalangin, magbasa. Yan. Pumili ka na ng passage ngayon. Maybe, pwede ka magsimula sa Psalms. Pwede ka magsimula sa Book of Ephesians. Okay? Tapos, 1 chapter a day. Tuloy-tuloy ka lang sa pagbabasa. Tuloy-tuloy ka lang sa pagbabasa. Tapos, pag merong pagkakataon, merong verse na kinausap ka ng Diyos. Tapos, alam mo, ito yung mensahe ng Panginoon sa iyo. Magsimula mo itong pagbulay-bulayan ngayon. Pagbulay-bulayan mo, pag-isipan mo. Diba? Pag-isipan mo mabuti, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa akin dito? Tapos, pagkatapos mo itong pagbulay-bulayan, pwede mong isulat, diba? Pwede namang di mo na isulat, pwede namang basahin mo na lang, tapos bilugan mo, tandaan mo, i-memorize mo. Ito yung tinatawag natin pagbulay-bulay. Pagkatapos mong gawin yun, manalangin ka ulit. Tingnan niyo yung passage nito sa Psalm chapter 23. Yan, sabi ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Babasahin mo lang yan. Tapos sa passage na yan, ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? Ang ganda nito sa Tagalog eh. Sabi dito, ang Panginoon ang aking pastor. Diba? Lahat ng kailangan ko ay pagkakaloob ng Diyos. Dinadala niya ako doon sa isang lugar na kung saan ako yung makakapagpahinga. Dito sa verse nito makikita natin na ang aking kaluluwa ay muli niyang pinalalakas, pinibigyan niya ako ng kapayapaan, dinadala niya ako sa lugar ng katuwiran. Ganda. So habang pinimeditate mo ngayon yung passage nito, mas nakikita mo, ito pala ako kamahal ng Panginoon. So it will give you peace and comfort na. Kasi nga, the Bible is the Word of God. So, ganun lang mag-devotion. Pray, read the passage, meditate, and then pray. Magsimula ka at pumili ka sa isang libro, sa Bible, tapos araw-araw, at least 1 chapter a day. Kung di mo kaya 1 chapter, tumigil ka lang sa gantong verse, o di kaya pag nangusap na yung salita ng Panginoon sa'yo, tigil ka na. O di kaya naman, pwede ka rin gumamit ng mga devotional books na pwede makatulong sa'yo. Importante ay meron kang time na makipag-usap sa Diyos at kausapin Kanya. Sabi ng ating huling quote ngayon, huwag lang sanang lumalim ang pagkakaalam natin sa salita ng Diyos, kundi lumalim ang pagkakakilala natin sa Diyos. Ang pinaka-dakilang layunin ng Bible meditation ay life transformation. Ito ang ating lesson 2. Sana naging malaking pagpapala at paalala ito sa bawat isa sa atin. And our prayer is that you will grow more in your faith through these lessons sa ating maturity class. Ito yung 2 libro na
i-recommend ko na bilhin ninyo. No? Itong mga klase na ito ay galing dito sa libro ni Pastor Eray, Pastor Gerald Sardinia. Makikita nyo yung kanyang YouTube channel, Transformed It. You can also buy his book on Shopee. At magiging malaking tulong ito para sa bawat isa sa inyo. At siyempre, itong libro na ito, itong Ngayon ay kay Kristiyano na by Dr. Gavino Estica. Napakalaking tulong nito para sa paglago mo sa iyong faith bilang isang mananampalataya. So, salamat po sa inyong pakikinig ngayong oras na ito. See you sa ating next class.